Happy afternoon! Kumulimlim guys, 4 o'clock na pero kanina mainit naman. So ngayon ko lang nakuha tong LBC package ko. Nung Tuesday pa pala to guys sa LBC, hindi ko alam. Kahapon lang nag-chat sila Sir Warren of Hunter Pottery na naano na pala yung ano ko. And buti nandun pa. Pang 4 days na nila sa LBC. Buti hindi to plants. O hindi nabulok na tong plants na to. So, pots to, 9 pieces. Ayan guys, 9 pieces to na pots. Pero iisa lang yung design niya and color. Pare-pareho siya. Ayan, 3, 6, 7, 8. Etong pang 9, open ko yung isa. Kasi same design lahat to. Nakasulit sale kasi to noon. Parang 2 weeks ago na yata. Kaya sakto na mine ko. Tapos sa lahat ng post, siya lang yung hindi na, wala pang nagmamine. Sa pang 3rd day na ba yun? Walang nagmamine. Ang ganda. Kaya ayun, na-mine ko siya. Kaya lang, 3 boxes yung ko. 3 small boxes. Ayan, ang ganda naman niya. Mini shallow pot. And gustong gusto ko yung niya, color and design niya. Parang parang ang elegant. Ang elegant ng color, ayan parang rose gold, black, and may white siya. May ayan, akala ko nabasag. Lang yung sobrang, sobra. Ayan guys, so ang ganda niya. Elegant yung niya, itsura niya, kaya minine ko na. Ang ganda. So, sulit na sulit naman. And saktong-sakto siya sa ating cacti and succulents. Kasi mini shallow pot. Yan, may lang dito. Pero okay lang yan. Maganda pa rin. Ayan, ang ganda niya. Yan, hindi ko nga ito matatamnan lahat. Teka, i-open ko muna lahat. Ayan, open ko na lahat and maganda naman yung pagkakapak. Maganda naman talaga mag-pack sila and hindi siya siksik sa box. Tigta 3 lang. So, ayan. Makapal naman yung bubble wrap and ang tagal kong nag-unbox. Ang tagal mag-open ng basta pots yung in-order mo, ang tagal i-open. Ayan guys, ang ganda nila. Ayan Yan, tuwang-tuwa naman ako dito. Very sulit na rin to. Ayan, ganyan yung design niya. Madilim na kasi dito. And, sakto, may irerepat ako na succulent, yung white one. Ayan guys, ito maliwanag. Ganyan yung niya, design niya. Ayan. Diba ganda? And sakto, irerepat ko talaga to kasi alisin ko to si Cleopatra, nag-dry na siya. So si white one is, irerepat ko talaga dahil ang laki na ng pot sa kanya kung mag-isa na lang siya. Lagyan lang natin ng mesh. Ito, nag-dry siya. Ang tagal na rin ito sa akin. Ayan, ang konti din ng kanyang roots. Ang daming dry leaves ni white one. Hindi ko siya natatanggalan. Ayan. Alisin ko nga muna. Ayan, saktong-sakto lang din siya sa pot na to. Actually, yung ating pots na binili ko, saktong-sakto sa gymnos, sa mga cactus and succulents. Kaya nag-mine ako niya na 9 pieces. Kasi grabe na yung ugat niya, Ayun. Ang dami niya ugat. Teka, kunin ko lang tong Yung lang yung mahihila ko. Na niya na pala tong pot na to. Tagal-tagal na rin siya dito kasi. Ayan. Hindi naman siya gaano root bound. Siguro meron lang mahahabang roots. So, alisin ko na lang to. Ito lang, naputol na siya Teka, ko na tong may roots na lupa. Tatapon ko na. So, ito pa rin yung gagamitin kong soil. Kasi mukhang hiyang naman siya dito. Ito pa yung soil mix ko na may may rice hull. May ganun kasi akong soil mix. CNS na may rice hull and rambo. Ganun yung gamit ko dati. Actually, matagal-tagal kong gamit yung
soil mix na yun. Kasi maganda siya, hindi siya nagko-compact tulad nito. Matagal na siya, hindi nare-repat pero buhaghag pa din yung lupa. Ayan. Ganda. Ayan, saktong-sakto lang yung white one natin dito, guys. Ayan, sakto lang yung laki ng pot sa kanya. Hindi ako naglalagay ng toppings sa succulents. Kasi, ewan ko, pang gymno, halos gymno astro lang. Siguro kasi pag succulents, madalas kong nare-repat. So, sayang naman yung toppings. And, feeling ko parang naiinitan yung roots. Maselan kasi ang soft succulents kumpara mo sa gymno astro. Kaya, ano lang sila, as is, walang toppings. Ayan, so pretty. Ang bait din ito si white one. Hindi siya pumangit nung El Nino. Ayan, ganda pa rin niya. Ayan, perfect na perfect siya sa ating pot. Ayan na. So, maghanap-hanap pa ako ng pwedeng i-repot para magamit natin yung pot natin. Ayan. Lalabas ko na rin to. Parang tabingi. Ayan, perfect na. And magaan tong clay pot na to, guys. Ngayon, ang gaan. Kahit may laman na siya, magaan siya. Kumpara yung mga una kong nabili, mabibigat. So, i-repat ko na rin to, tamang-tama. Gustong-gusto ko na rin pala i-repat itong ating agave stricta. So, ayan, wider. Medyo tall konti compared sa kanyang old pot. So, saktong-sakto lang. Walang ako ng mesh. Ayan, sakto i-repat ko na nga pala to. Ayan. Tagal na rin niya dito, guys. So, sure ako ano na to. Root bound na to. Ayan. Parang puro cultured soil nakikita ko. Hindi ko alam kung purong cultured soil yung nilagay ko or nag-toppings ako. Teka. Tutusukin ko lang. Yun nga lang ang mahirap pag clay pot. Mahirap i-repot kasi minsan nadikit yung roots. Para pag plastic, madali mo hilahin. Pag clay pot kasi, ayan mahirap talaga i-repot. Pero lang, tutusok-tusukin, ilulusin lang yung soil, okay naman na. Tingin ko ito ay nag-root bound. Ayan, haba ng ugat niya. Ayan, wala naman tong pest. Actually, itong agave, hindi siya nagkaka-pest. Teka, maano yung lupa. Kaya, gamitin ko pa rin yung soil niya. Ayan. Dagdagan ko na lang. Ayan, sakto lang naman yung pot sa kanya. Ouch. Natutusok ako. Kakatusok kasi ang mga agave. Pero itong si stricta, yung tip niya, talaga, nagda-dry. Kahit madalas kong biligan. Siguro ganun talaga. Kaya ginagawa ko, ginugupit ko yung dulo niya. Kasi madalas brown tips. Teka, dagdagan pa natin. Dito. Happy-happy naman ako sa nabili ko, guys. Buti na lang walang nagmamine. Wala talagang nagmamine. Lahat nung na mine na except itong sham na to. Kaya tuwang-tuwa naman ako. It's for me. O, diba? Ayan, ang ganda niya na rin. So, pretty na rin ang ating agave stricta. So, ayan lang, guys. Thank you for joining me today. And weekend na. Happy weekend. Bye!